Mga halamang gamot, turo ng mga puting duwende. Ang episode na ito ay galing sa aklat ni Leo R. Parungao Jr. na ang title ay Mysterious Worlds of the White Dwarfs. Paunawa po, ito po ay true to life story ng author na si Leo Parungao. Itong aklat ay pinablish noong taong 1978 base sa experience, mga events na mismong nangyari sa author. Sa partikular na episode na ito ay ituturo natin ang mismong mga sinabi ng mga duwende kung ano ang magandang halamang gamot at para saan ito makakatulong sa kalusugan at sakit ng mga tao. Panoorin po itong maigi. Noong rehimen ng mga Spanish at nung mga unang panahon ng pagpasok at pagsakop ng mga Amerikano at mga Hapon, ang mga Pilipino ay umaasa sa mga tinatawag na herbal at mga dahon para magamot ang kanilang mga anak at kanilang mga sarili dahil sa kakulangan sa pera at kakulangan sa gamot nung panahon na tayo ay naalipin ng mga mananakop. Ang mga lumang Pilipino ay kumukuha ng mga dahon at mga herbal. Ito ay pinapakaluan at ito ay ipinapainom sa mga may sakit at ito ay sapat na upang makagamot o makagaling ng karamdaman ng tao. Sa makabagong panahon at sa tinatawag na medical advances, napatunayan na ng mga siyentipiko na ang mga halaman ay meron iba't ibang kakayanan na makapagpagaling o makagamot ng karamdaman. Kaya meron tayong tinatawag na mga wonder drugs, mga superfoods, mga antibiotics na karaniwan ay nagmula sa mga ugat, mga sanga at mga dahon ng mga iba't ibang herbs at halaman sa mundo. Ang mga bagay na babanggitin dito ay mismong galing sa mga duwende. Ito ay ikinalang itinuro upang magamit ng mga Pilipino at mga taong naniniwala ng kapos sa pera na mga malalayo sa syudad upang bumili ng gamot at upang magamot ang mga sakit gamit ang natural na proseso, mga bagay, mga halaman na galing sa ating mahal na Diyos. Number 1, ang papaya. Ang papaya sa Pilipinas ay talaga namang isang wonder plant. Mula ugat, sanga, dahon, ang bunga nito at mismong buto ay makagamot ng iba't ibang mga sakit. Ang bunga nito, pag hinog na, ay makakaalis ng excessive acidity sa tiyan ng tao, lalong-lalo na sa mga taong mahilig uminom ng alak o mahilig uminom ng kape o mga carbonated drinks katulad ng mga soft drinks. Ang mga buto naman ng mga papaya, habang ito ay fresh pa, ay pigain at ang katas nito ay makagamot ng mga heat rashes, mga eksema at galis sa tao. Ang pangalawa naman ay ang duhat. Ang puno ng duhat na karaniwang makikita dito sa ating bansang Pilipinas ay makakagamot ng mga iba't ibang sakit, simula sa ugat nito, sa bark o tinatawag na sanga, pati mismong yung seed o yung mismong buto ng bunga nito, kasama na rin ang dahon. Ito ay gamot sa diabetes. Gawin itong tsaa
Pakuluan ang dahon nito at ito ay inumin araw-araw. Ang buto naman ng duhat ay pwedeng pakuluan. Pagkatapos naman, ito ay pwedeng gawing gamot sa mga sugat, sa mga bagay na makate, at even sa mga tinatawag na boils na merong mga nana. Kung ikaw naman ay nagtatae o merong LBM, pakuluan at gawing tsaa ang sanga ng duhat. Ang sanga ng duhat at haluan mo ng dahon ng duhat ay magaling din sa pagkapagaling ng diabetes, pag ikaw ay may sakit sa kidney, o kaya naman ay masakit ang iyong urinary bladder. Ito rin ay magandang gamot sa mga taong may high blood. Ang pangatlo ay ang banaba. Ang dahon ng banaba, ang bark o tinatawag na sanga, at yung fruit ng banaba ay nakagagaling sa diabetes. Ito ay nakakatulong din sa kidney at ng urinary bladder at pati sa mga taong merong high blood pressure. Pakuluan at gawing tsaa ang dahon nito at inumin ito araw-araw. Ang pang-apat naman ay ang pandan. Ang dahon ng pandan na kalimitang ginagamit sa pagluluto, lalo na ng kanin. Ito ay nagbibigay ng magandang amoy sa ating kanin at nakakapagpaganang kumain. Pwedeng gawing tsaa ang dahon ng pandan at ito ay inumin. Ito ay nakakapagpaganda ng daloy ng dugo para ang dugo ay hindi magbara sa ating mga ugat. Ang kogon ay isang uri ng damo. Ang mga taong merong mga rayuma o yung mga paralyzed o hindi makakilos ng masyado ang katawan, ito ay makakatulong. Yung mismong ugat at yung mismong dahon ng kogon o yung damo, ito ay pakuluan at ito ay gawing tsaa. Ito ay inumin. Ito ay nakakatulong din sa may mga diabetes, lalong-lalo na sa mga matatanda. Ito ay inumin 3 beses sa isang araw. Ito ay maganda rin sa mga kalamnan, sa mga muscle, at maganda rin sa kidney. Ang pang-anim naman ay ang kalabasa. Marami na hindi nakakaalam na ang kalabasa ay isang matatawag na wonder plant ng Pilipinas. Ang roots o tinatawag na ugat at yung pinaka root cover at dahon ng kalabasa ay maraming malulunasang mga sakit. Katulad ng papaya, ang buto ng kalabasa ay may panggamot din sa mga sakit. Ito ay maganda sa mga babae na kakapanganak lamang. Maganda ang inner layer ng buto ng kalabasa. Sabi ng duwende, ang buto ng kalabasa ay nagko-contain ng napakaraming bitamina na tinatawag na thiamine. Ang mga taong kulang sa thiamine, lalong-lalo na ang mga bata, ay pwedeng magkaroon ng sakit ng polio. At ang gamot dito ay yung pinaka-inner cover ng buto ng kalabasa. Ang outer cover naman ng buto ng kalabasa ay kailangang linisin, patiyuin at pakuluan. Ito ay maganda sa mata. Pag lumamig naman ng tubig matapos inumin, yung natirang tubig ay pwede namang panghilamos. Ito ay makakatulong sa impaired blood vessels dun sa parte ng optic area na maaring makapagbalik ng ganda ng paningin ng tao. Yun din ang mismong bunga ng kalabasa. Ito ay maganda para sa mata. Ang mismong ugat naman ng kalabasa, pag ito ay pinakuluan at ginawang tsaa, ay maganda rin sa mga babaeng bagong panganak lamang upang sila ay ma-revitalize.
Ito ay maganda dahil ito ay nakakalinis ng womb ng babae, maiwasan ang impeksyon pagkatapos manganak. Ito ang part 1 ng halamang gamot turo ng puting duwende. Abangan po sa susunod na episode ang last part at part 2. Pamilin ang kaalaman at mga orasyon na aming ibinabahagi ay mula pa sa aking lolo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon at sa tamang paggagamitan. Huwag gamitin ang mga orasyon dito sa walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga habilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gamitin hanggang maaari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte sa buhay, maayos na pamumuhay at buhay na may ligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya ring aanhin. Maging malilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyon o karunungang lihim dito sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Kayo ay mapahamak kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Ang orasyong ito ay kanan at galing sa ating Diyos, kaya ito ay huwag gamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong manira ng ibang tao at tayo ay maging matulungin sa kapwa. Ituro nyo ang ating YouTube channel sa mga tao na may mabubuting loob nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga karunungang galing dito sa ating channel.